So, balik naman tayo dito sa marka na 'to mga bok. Hindi ko na kayang babain yung dalawa nito mga bok ito. Itong dalawang naka-inside nito. Nandun kasi. Sobrang lalim ng bangin. Hindi ko alam kung saan to dadaanin. So, kung parang paganyan yata, napakalayo na. Tapos yung deposito nandito, yung isa. Naandyan naman yung pangalawa. So, napakalayo ng lalakarin ko mga bok para sa dalawang deposito na to. So, hayaan ko na lang kasi sapa yan dyan. So, lagpasan muna natin yung ano dito mga bok. Itong dalawang inside rack nito. So, dito na lang muna tayo. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. So, itong marka naman na 'to mga bok, ayan kung mapapansin nyo may naka-linya dito na hindi ganun kalaliman. Tapos yan yung isa malalim. So, parang naka-wave na hindi lang dugtong dito sa ilalim ano. So, itong linya na 'to hindi masyadong malalim. Ayan, no? Tapos itong isa medyo malalim ito. Yan. Malalim yung pagka-ukit ng ano na yan. So, yung ano na yan mga bok, mga hole na yan, bilang ng deposito yan ano. Pero dahil sa nandito tayo sa mother code at nakasa dito waterfalls, so bilang din yan ng mga waterfalls. So, baka yung mga waterfalls na to may laman din ano. So, ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, limang waterfalls ang hanapin natin mga bok. Hidden yung isa. Ayan, nasa ilalim na. So yung deposito naman na hanapin natin doon mga bok sa panglimang waterfalls dapat. So bantayan nyo yung mga decoding mga bok ano. So itong linya na to na may dot dito sa kaliwa. So ibig sabihin may target tayo sa kaliwa. May dalawa sa taas na ang location ng dalawa nasa baba at nasa taas. So dito naman sa kanan may dalawa din, baba at taas. So parang ano to mga bok, itong dalawa magkasama, itong dalawa magkasama, ito hiniwalay. Kasi may partner yung dalawa, magkatabi yung dalawa. So tandaan nyo yung mga arrangement ng mga deposito mga bok kasi pagdating natin dun sa site, yan naman ang pagbabasihan natin para matunto natin ang tamang pinagkalagyan ng deposito. Kung saan man nakaharap itong bato na to, doon tayo mag-umpisang magbilang ng waterfalls kasi yan yung nakasaad niyan. Waterfalls yan mga bok. 5. 5 deposito din. So nakaharap yung marker natin sa spot na yan. So mula dyan mag-umpisa tayong magbilang ng waterfalls papunta sa taas. Hindi tayo pupunta doon sa baba. Puntahan lang natin yan dyan. So ayan na yung isang waterfalls mga baka. So may kataasan din, napakaraming malalaking bato. Yung isang bato niyan mga baka, yun yung target sana natin kaso ang hirap bumaba doon. Madulas pa naman yung mga bato. At dito naman, ito yung pangalawa. Lipat tayo sa pangatlo. Yan, nandyan yung pangalawa natin mga bok. Andito naman yung pangatlo. Ayan na. Mga mini waterfalls lang ito mga bok. Dito kagaya ng ibang lugar na matataas na waterfalls ano. So ito yung pangatlo mga bok, wala na, nasira na. So may mga bato pa to nung nakaraan dito nakatambak, ngayon natanggal. Ito yung pangatlo. Yan naman yung pangapat. Ayan. So ito yung micro waterfalls na pangapat. Yun yung target natin mga bok.
yung panlimang waterfalls. So 5 deposito ang hahanapin natin. So mula dito, dito na tayo maghagilap mga bok. Itong mga hapon na to talagang pahirapan ng ano nila dito. So yung dalawa mga bok andun sa taas. Puntahan lang natin yan. So dito sa spot na to mga bok, napakarami pang bato. Yan ang pinakamataas na waterfalls dito. May ano pa dyan, tawag nito, may cave dyan na makinis yung butas, kasya lang yung isang tao. Hindi nakatayo ha, pagapag. Nandyan, hindi ko pa nasubukang pasukin yun mga bok kasi natatakot ako. So, sa ganitong plastada ng mga bato, kailangan nating i-check yan mga bok. So, ayan, mga batong hinati ano, yan, divided. Dalawa. Tandaan natin mga bok, ang given ha, may dalawa sa taas. Tapos yung location naman ng pinagbaunan nila, taas at baba din. So dito, ayan, 3. Nakahilira to mga bok ya. Yan 3 bato na to. Nakahilira. Hinati pa to. Yan. Talagang naka-align ito. Itong 3. So inventory natin to mga bok. May 3 nasa bato no. Yan, meron pa ditong mga bato uli. Pero i-check natin to mga bok dahil may mahalagang marka pa tong ano na to. Ito ang pinakamagandang marker dito mga bok. Sana makita lang to. Yan. Yan, may 2 hole. Ito. Itong isa, ito yung pangalawa na nasa loob ng talagang cuttings ito mga bok. Ayan oh. So kasya yung 4, napakalalim. So yung marka na yan, nakasaad niyan inside here. Kasi na letter U yan, ano na yan. Talagang kinatings yan eh oh. Ano hanggang sa baba pa yan mga bok, pero pabuka. Yan, lagi nating tandaan pag nakayo here. So may 2 butas sa loob to deposit inside here. Pero lagi nating tandaan yung hair sign, baka mamaya may mga pointer. Kasi ang tinutukoy ng hair sign na yan, pag may pointer, doon tayo pupunta. Dahil yan yung sinasaad ng here. So katulad nito, ayan, yung 2 butas na to, nakatapat dito sa front. So talagang bababa ito mga bok dahil yung hole na yan, talagang kinatings yan papunta dito sa baba. Yung 2 hole naman, nandun sa kanto ng wall na to. Ayan. Yung isang hole mga bok, ayan, hinarangan. Pero bababa pa rin. So dito, kahit hinarangan siya, ayan yung daanan niya dito. Ayan. Bababa pa rin siya dito. So ibig sabihin, itong 2 na yan magkasama. Kasi yung daanan nila isa lang. Hinarangan kasi mga bok. So may mga harang na ganito na nilaliman naman dito, pero ito tuloy-tuloy talaga. Kaya itong 2 ano na to, deposito, iisa ang daanan. So sa isang bato lang itong hinarang na to. Ayan. Pansinin nyo to mga bok. Ayan o. Sana makita lang dito mga bok kasi hindi masyadong halata dito sa cellphone ano. So divided yan mga bok. Ibig sabihin yan 2. Divided na deposito. Nandyan lang yung marka natin oh, na nakaharap naman sa isang bato na to. Ayan. So itong bato pahaba. Yan, pahaba yan mga bok. Papunta naman doon. So 3 bato din nakahilira. Yun yung isa, yung pangalawa. So yun yung pangatlo. Medyo may kalakihan na. So dito sa pangalawang ano mga bok, wala namang masyadong ano. Ay hindi pala to nakahilira. Isang bato pala to. Ayan, mahabang bato pala yan mga bok. Akala ko nakahilira kasi putol to dito eh. Hindi pala, may gatla lang. Yan.
na parang ginawang pointer ito. Bilogin nga lang. So, bantayan natin yung mga ganito mga buka, yung mga kanto na binilog. Kasi kahit hindi pointed yan, ang sinasaad kasi niyan, chamber. Kung gagawin natin yung pointed itong dulo ng pointer na to. Kaya pinutol yan dahil hidden yung chamber. So, kaya susundan natin doon. So, pangalawang reason kung bakit may mga ganitong bilogin na pointer, dahil gumamit sila ng nguso ng mga hayop. So, bantayan natin yon. So, ikutin muna natin yung ibang bato doon mga bok. Pag ganyan tayo. So, dito, sa isang marka na to, asa na ba yun? Ay, ito. Ito pala. Ito yung pinakamagandang marker dito mga bok. Sa bato na to. Yan. Pansin nyo na na. Talagang nakakatings ito. Yan. Tapos ito, ginawang enter sign na naka-curve dito. So, bantayan nyo to mga bok. Itong marka na to. Yang C na yan. Tapos may linya sa loob. Ayan. Kita naman ano. Halata naman. May linya. Ibig sabihin yan, sa mga bato na nakapaikot dito, itong mga bato na to, meron ditong isang bato na naglalaman ng dalawang deposito. Yan yung nakasaad niyan ng marka na to. May linya, tapos may C. Dahil yan, isa rin yan sa divided. Yan yung ibig sabihin ng marka na to. So, kung itong linya na to tumagos dito, tapos cutted yung C, so ibig sabihin itong bato ang may dalawang deposito. Pero ngayon, dito lang nilagay. Kasi sinad ng marka na to na kailangan nating hanapin yung bato na yun kasi may dalawang deposito yun. So, hindi ito ang target natin. Ayan, may intersign. Sundan natin yan. Ang sinasaad naman yan, yun naman ang tatamaan ng isang bato, ano, yung malaki. Na kung saan, yung mahabang bato na yan, ayan, pahaba talaga yan. Hanggang dun sa dulo. Pag ganyan, pahaba. Tapos dito din sa kanya, babangga sa bato na yan. Yung crack niyan, yan din ang tinuturo. Itong given pa lang na to, magkakaroon na tayo ng hinala nito sa ganitong mga marka. At itong bato na rin na to, kung mapapansin nyo, ayan ginawang parang pagong. So walang tapyas, hindi ito pinutol itong bato. Dito lang sa taas. So wala namang problema niyan mga bok kung paghambingin natin si ang pagong at si kapa. Walang problema yan kahit tapyasin yan sa taas. Ito lang mga gilid pag tinapyas dito sa gilid ginawang wall. So ito, ayan, mga bilogi naman. So ito parang wall ano, pero hindi siya ganun ka-flat. Dito sa likod ayan, ganyan din naman ang itsura. So ito parang buntot. Buntot niya. Dito napakadami ng ano sa likod niya. Oh. Yan. Ito yung nandito yung C. Yan na may linya. Tapos dito nagkadugtong nagkasanga-sanga na yung mga ano dito mga baka no. Tapos dito may wood element. So east west ang alignment natin dito mga bak. So ito nasa west. So yung bato na yan nasa east. Bakit kaya may wood element dito? Alam nyo ba mga bok bakit may wood element sa west? Loko tong mga Hapon ano. Naglagay ng wood element sa west. Dapat sa east yan. Sige nga mga bok. Bakit? Naturo ko naman sa inyo yung mga bok yung ano, yung mga method. Hulaan nyo nga. Huwag nyo i-comment mga bok. Hulaan nyo lang. So yun, ginawang triangle ito. So yan. Yan yun, si kapa. Yan yung palatandaan niya. Triangle ano. Ano.
So napakalayo na naman ang pupuntahan niya. Saan kaya pupunta to? Nakatingala pa naman daw mga bok. Ano? Nakatingala. Ay, nakaharap to sa watchtower mga bok. Ayan o. Naandyan lang yung watchtower natin. So, yung bato na yan, nandyan yung Satori. Yan lang yung pinagmarkahan mga bok. Yung may parang V na may 5 butas. Yan lang yun. Tapos sa baba lang yung waterfalls. Nandito to sa pinakataas. Talagang malayo ang pinuprint nito, nakatingala. So dito naman sa bato na to, ay ito pa pala mga bok yung mga kasunod na marka nito. Ito, isang napakagandang ano to. Yan. Kita nyo no? Letter S. Yan o. So taas at baba lang yan. Wala namang kakaiba. So hindi naman siya inumbok, hindi rin naman siya flat. So nakasaad lang yan, taas at baba. So pwede namang magkabaliktad yan mga bok, baba, taas. So okay lang yan dahil yan naman yung decoding ng letter S. Lagi nyong tandaan yung letter S na yan. Taas at baba lang ang tinutukoy niyan. So magdidepende na lang tayo kung anong meaning na ibibigay natin kapag nag-iiba na ang pagkagawa ng letter S na to. So sa ganito wala namang inumbok, wala namang flat. So as is na muna tayo sa ngayon, taas at baba. Pero bantayan natin to kasi ginawang pointer. Yan, pointed yan. Ayan o. Talaga tong damo na to. Sana ba to? Hindi ko mahuli-huli. Yan. Pointed ano. Na nakaturo naman yan sa east. Kung saan nandito yung isang bato na medyo may kalakihan to. Ayan. So, tandaan natin mga bok. Yan o. Tinapyas yan. Ginawang wood element. So, flat lang to dito. Yan. Susundan natin yan pa east. Kasi nasa west ito. Wood ang ginamit nila. So, may nakalagay pa yan. Ayan. May basag. So, nakasaad niyan up. Ang binigay niyang up mga bok, bantayan natin yung mga terrain. Kasi, doon tayo magbabase ng code na yan, yung up. So, katulad nito, pababa yan. Tapos dito, paakyat. So, doon sa kabila, pababa naman. Ayan o. Bali, ito yung pinakatuktok mga bok ng bundok, pero pababa pa din. Pababa yan dyan, pababa naman pa ganon. Pero ito yung tuktok ano, pababa naman ito. So, lagi nating bantayan yung terrain. Pag nakakita tayo ng mga up, o kaya down, yung mga up and down, so doon tayo magbabase sa terrain. Ngayon, kung yung marka na up and down na yan, nakalagay sa flat, so hanapin yung area na mataas. Kasi doon tayo nga nagbabase sa terrain. Kahit sa flat pa yan, so ibig sabihin yung up na yan, bato ang pinagkalagyan yan. Yung down, hukay yan. Kaya taas at baba ang deposito. So dito muna tayo, ikutin muna natin tong ibang ano dito mga bok. Talagang napakaraming tinik pala tong kahoy na to. Dito naman sa marka na to, ayan, talagang flat ito. Tapos may isang linya dito, malalim. Ito nakakat pa rin ito. Malalim pa rin yung ano. So kung titignan natin parang letter K ano, letter K ba? So ang gagawin ano natin dito, ayan, kasi parang rock yan, rock o cover, sa kanji cover ito. So yung rock na yan, may target tayo nasa center yan, naka V yan. Hindi yan, ano mga bok, hindi yan magpupoint doon ha. Kasi hinarangan nitong ano na to, itong linya na to, malalim kati din ito. Sana mapansin lang ito ano. Yan, kati din itong linya na to. Kaya itong pointer na to, hindi to dire-diretso kung saan man nakatutok yan. So, ang susundan natin,
itong linya kasi babangga siya dito sa wall, small wall, tapos dun tayo pupunta kasi ito yung nasa baba na bahagi. Ito naman yung nasa taas kaya pababa tayo. So ang target natin naandyan lang sa bato na yan. Tandaan natin mga bok, taas at baba ang ano natin. So itong marka na to, ayan o. Pansin nyo ba? So dalawang ano to mga bok, ayan o. Ito yung mga code dito ng tunneling. Itong ano na to, yan. Itong parang kidlat ano. So ang ano lang nito, may pointer tayo. Hindi tayo magtatanil. Kasi basagan ang topic natin ngayon. Tapos dito mga bakayan, may linya na kasya yung isang daliri. Tapos malalim din ito, itong part na to, tas may mga hole. So sundan lang natin yan kasi nakasa dito, may isa tayong target. Pangalawa, so yung isa ang malapit dito sa pinagmarkahan kasi maliit ito. Yung pangalawa, mula dito sa pinagmarkahan malayo dahil mahaba ito. So yan yung mga palatandaan ng marka na to, yung dalawang linya nasa loob. So yung mga hole din nasa loob. So ibig sabihin nasa loob, nasa ilalim. Kasi kung mapapansin natin itong linya na to at yung mga dot na yan below. So under or up. Kasi nandito tayo sa pwesto na to, kaya up. Pag pumesto na tayo dyan, magiging down yan. Dito sa mga kasunod na marka, nakahagdan pala yan eh. May dalawang step. So ito yung mga palatandaan mga bok. Yan. No? Mga benchmarker, mga small lang. Kahit ganyan na lang yan kalit mga bok, kahit hindi ganong kaganda tignan. Lagi nating tandaan, prepared site ang napasukan nating area. Ayan o, yan, may dalawang step ano, tapos uupuan yan dyan. Lagi nating bantayan yan, prepared ang napasukan nating area. Pag maisipan nyo maghukay, so mag-isip-isip muna kayo kung ang gamit natin sinsil lang o kaya maso o kaya mga barita at pala. So pag-isipan nating maigi kasi prepared yan. No, naka-inside lang tayo mga buka. So dito wala namang kakaiba. Meron palang ano dito, may hole pala eh. Metal. Saan kaya to? East west na naman yata ang ano nito. So mula dito, yan kasi may linya, tapos may hole. Na alas 12 talaga yung hole na yan, maliit lang, kasi lang yung ano, tip ng daliri ko. Alas 12. So kaya yung mga hole na yan, hanapin natin yan. So gagamitan natin ng compass yan. So mula dito, kukuha siyang 225. 45 dito, 225 naman yan. Metal ano, bakit kaya may metal dito sa 45? Kuha nyo ba mga bok, bakit may metal dito sa 45? So ayan o, papakita ko lang sa inyo. So hindi tayo magsisiro-zero mga bok kasi China itong compass ko. Baka mamaya i-expect nyo tutumbok talaga to sa ano. So hindi accurate yung compass na to kasi gawa to ng mga Chinese. So nakaharap naman yan sa bato na yan. Talagang tatama dito sa ano. Yan. Dito tatama, dadaan. 45 may metal. May person dito. So kappa method na naman ito. At dito naman, balik tayo dito sa upuan. May pointer. Ayan, may pointer tayo dito. Na may nakasaad naman taas at baba, letter S. Ayan. So susundan lang natin yung pointer na yan. Ito mga bok. Ang tatamaan nito. Ayan, yung watchtower. Hindi na masyadong kita. Nagbablurred kasi. Dito banda, yan. Yung bato na yan.
ang tatamaan ng mahabang ano na to, mahabang linya na to. Kasi paakyat yan mga bukatid ito. So yun, ang susundan natin, itong mahaba. Ayan, naka north-south. Pero hayaan nyo na yung kumpas ko mga bok. Dahil Chinese ito, kaya hindi natin kailangang mag 00. Hindi wag nating asahan yan. Maliban na lang kung mga original yung gamit natin. So ayun, ang matatamaan si Watchtower. Kaya ayan, itong ano na to, itong pointer na to ginawang fire element. Ah, so target natin nasa south. Bakit kaya baliktad to? Anong nangyari? Bakit may fire element dito sa north? Dapat nasa south to eh. Na, yan yung bantayan natin mga bok. Bakit magkakabali-baliktad yung mga elements ano? So yan, yung mga ganyan mga bok lagi nating tandaan. Lalo na pag pumasok sa trigrams. Bantayan natin yan dahil elements niyan. At dyan din tayo magbabase kung saan tayo kukuha ng direksyon ano. Lagi nating tandaan, mga pointer na pumasok sa trigrams. So dapat ang target niyan may elemental code din na katapat ng fire element na to. So ito kung pupuntahan naman natin si ano, yung si Watchtower, may water element doon na nakalagay. Ito elemental code ang ginamit. So yun, yung animal naman na may water element ang ginamit nila doon. Dito sa marka na to, itong bato na to. Kasi nandito yung mga target natin. Yung mahabang bato na yan dito babangga. Tanggalin lang natin to. Yan yung itsura ng bato na to. So pansinin nyo muna mga bok. Na-content ko naman to nung mga nakaraang video ko. Yan, bantayan natin yan. Dahil pointer yan. Hinarangan dito sa baba. Kasi yung pointer na yan, hindi naman tinuturo itong bato na to. Sinalo lang yan. Kasi yung sa baba ng bato na to, pointer pa din. Bantayan natin yung mga pointer. Baka mamaya sabihin nyo, nahihibang lang ako. Kalokohan to ito ng mga Hapon. Hindi sa akin mga bok. Kaya no? Pabilog ano. Dito lang yung may kanto. Yan, ganito siya. Titignan dito naman. Parang oso yata to ng ano ah. Parang aso na naman ito ah. Talaga to mga Hapon na to. Oh. Parang aso. Na hindi ko alam. So yon. Ito namang mga hole na yan. Yan kung mapapansin nyo marami parang ano dito. Ito may isang hole. Ito talaga ano to? Papasok parang alas 12 siguro to mga bok. Alas 12. Ito naman hole na papasok na may isang maliit na hole. Tapos may isang hole na bilog. So yan yung item natin. Yan. Naka-rectangle yan mga bok. Na. So earth element ang ginamit ay wood. Kasi patayo yan eh. Yan. Kung dito. So naka 45 degrees. So ito na naman ang female organ mga bok. Kasi may katabing isang maliit na hole. Kailangan lang natin mahanap yung isa pang hole. Pero magdidepende tayo sa mga given na marker ano. Dahil doon tayo magbabase nga. Pero nakasaad nan yen. Code ni yen. At dito sa batong ito, yan. Pansin nyo ba mga bok? So may parang mga crack na hinati itong ano no. Pero itong dalawa mga bok linya lang yan. Ayan o. Sa taas. Tapos sa baba. Ay ito pala yung taas. Kasi sa part na to. Ayan. Ito yung nasa taas. Yan yung nasa baba. Na ginawang parang intersign ito. Ayan o. Ay person pala. Hindi pala intersign. So baka mamaya magtaka kayo mga bok na nag-iba na naman yung decoding ko.
Hindi dinagdag ko lang mga bok kasi hindi ko naman na over nung mga nakaraang video ko. So hindi ko alam kung anong napipicturean dyan mga bok, kung anong hayop. Parang may dalawang ulo ng hayop ano. So yun mga bok, may tatlong deposito ano. Sa tatlong deposito na mga sinaad niyan, dalawa magkasama. Ito naman, isa, dalawa, yan yung deposit kasi ito naka-box, small box yan mga bok. Kaya hindi natin to isasama sa deposit kasi container ito. So pansinin nyo, ayan yung elevation taas baba. Yung maliit na yan, napakalayo yan mula dito mga bok. Mula dito sa pinagmarkahan may sobrang lapit. Ayan o, papasok ito nakasya 4. Ibig sabihin yan, sobrang lapit lang yung deposito mula dito sa marka na ito. Yung isa medyo malayo kasi yan kasi lang yung isang daliri. Yan hindi nakasya, tip na lang ng daliri ko. Tapos itong isa alas 12, alas 9, alas 12, alas 3. Puro papasok na may isang hole. So, dalawa magkasama sa tatlong deposito na sinad niya kasi magkahiwalay yung mga bok talagang itong crack na to. Yan, yung mga crack na yan, tatlo sila. Pero dalawa lang yung magkasama. So, lagi nating tandaan mga bok yung given na mga markers natin ano. Nakasaad doon inside here. Yung U na may dalawang hole sa loob, dito yan nakatapat. So itong bato naman, nakasaad dito may tatlong deposito kasi hiwalay yan tatlo. Pero ito linya lang naman yan na taas at baba. Yan naman sa bato na yan, nakasaad yung C na may linya sa gitna. Isang bato lang ang target natin dito pero dalawa ang deposito. Yon ang nakasaad sa mga given nating marka na kung saan nasa taas at nasa baba. So dito ang dala din niya tatlo deposito, yung isa malapit dito, yung isa may kalapitan, yung isa malayo na mula dito sa pinagmarkahan. So hindi ko alam kung anong klaseng hayop ito. At ito pang isa, confirmation nito. Yang nakasina yan na may linya. Ito pala. Yan, may linya dito. Ibig sabihin nito, yung isang bato may dalawang deposito kasi hinati ito, divided. Halos kaparehas lang yan dun sa divided. So ganito naman yung divided, may linya tapos may dalawang data dito, may dot din dito. So yon, itong divided na to, pupwedeng sa isang bato, pupwede ring magkahiwalay. Pero itong marka na to mga bok, hindi yan pwedeng paghiwalayin dahil magkasama yan. Lalo na yung marka na nakasaad dyan, yung letter C na may linya sa loob. So isang bato lang na may dalawang deposito. Ito, naka-chamber. Hinati talaga ito. Parang pana na, inunat na ba? No? Pero kung parang mata pala dito. So magkaiba kasi ng camera itong luma ko mga bok sa bagong cellphone. So yon, susundan lang natin yung pointer na yan. May nakasaad pa dito dalawa, ayan o. May dalawang linya. Ginamit ito sa sukat at deposito. May hole pa pala dito mga bok maliit, ayan o. Up. So ito yung sukat na gagawin natin. So dito lang tayo mag-up kasi yan ang taas. At dito naman ang pababa. So nasa baba siya, dito tayo mag-up, hindi tayo mag-up doon. At dito, yan, ang pinuprint ng marka na to, ito naman. So dito naman mga bok, mag-isip kayo ng bastos dahil doon naman talaga papunta itong code na to. Bastusan talaga ito. Ito na naman yung stopper mga bok. Ayan o. So lagi nating tandaan, babae ito. So ito yung female organ niya. Yung ulo niya nandun sa baba. Pansin nyo ba, may butas dito. Pero hindi ito ang target natin mga bok. Kasi may isa pang marka tayong susundan.
Ayan o, itong linya na to. Yan. Papansinin nyo tong ano, guguhitan ko lang mga bok para makita nyo. Kasi hindi na masyadong halata. Nagkukulay itim na kasi. Yan. So may linya pa pala dito. Pero ito lang yung mahalaga natin dito mga bok, itong linya na to. Ayan. Hindi na kasi masyadong halata sa ngayon mga bok. Tapos, itong linya na to, pakyat. Manipis lang talaga mga bok. No, malagang bantayan nyo to. Yung mga maninipis na linya. Dahil dito madalas na nagkulang yung decoding ko. Huwag nyong i-expect na palaging pag nagmarka yung mga hapon parang sulat kamay o kaya kasya yung mga kamay kaya gagbraso yung laki ng linya. So huwag nyong i-expect mga bok. Dahil hawak ito ng samurai clan. Kaya huwag kayong mag-expect ng mga malalakihang marka. So yun mga bok ito. Pansin nyo ba kung ano itsura? Nakarugtong naman dito sa female organ. Walang hole ano, isang ano lang, isang hiwa. Yan, paakyat naman yan. So ito naman, itong linya na to, ayan paakyat pa din. So ibig sabihin, aakyatan natin yan. So instead na ito yung magiging target natin, ang susundan naman natin yung linya na yun na paakyat. At dito naman sa taas, may isang hole. Parang naka letter C. Tapos ito, parang letter C din na may linya. Tapos may mga hole sa loob. So kappa method na naman ito. Kasi may ano dito, may female organ talaga yan ano. So yun, talagang ganito kabastos ang ano ni Kappa mga bok. Kaya pagpasensyahan nyo na at decoder lang ako. So dito, ayan, pansin nyo ba yan? Ito na naman, dalawang letter C na pinagtagpo. Ayan, maliit at malaki. Kung titignan natin, parang heart pero walang tulis dito. Ito bilog to. Yan lang yung may kanto. Pansinin din natin to mga bok. Ano? Isa, dalawa, tatlo. Pero nakasaad dito, dalawang chamber lang. Parang may hole pala. Ay hindi. Naku, akala ko hole. So dalawang letter C, ibig sabihin nito, may dalawang chamber na naman dito sa spot na to. So nakasaad dito, mula dito sa pinagmarkahan na to, ayan, talagang malaki ito. So malapit yung isa naman medyo malapit kasi medyo malaki, ito maliit na. So ibig sabihin malayo na itong deposito na to. Nakasaad dito dalawa, nakasaad dito tatlo. Tapos dito sa taas lang, ito namang mga marka na to. So yan yung itsura ng bato natin dito. Yan yun naman yung cover natin. Ayan o, bilog talaga ano. Yan. Tapos ginawang hole ito. Ayan o. Na cover din. Kanji ng cover. So dito naman yan nakatapat mga bok. Ay ang marka na yan dito naman sa side na to. Tapos yan, mag-isip kayo ng bastos mga bok. Doon din pupunta yung marka na to. So ito nasa puwit na naman ito. Pero yung butas ng puwit mga bok ayan. So mula dito sa baba lang mga bok, nandyan yung female organ na tinuturo naman ng pointer na yan. So ito pang isang marker dito mga bok, bilog. So may nakasaad na naman below sa baba. Tapos kung titignan natin yan, ayan, papunta doon, naka-letter C. So isa-isahin lang muna natin yung mga marker dito mga bok ha, huwag kayong mainit. Ayan, kinatings na naman ito mga bok, nasa east. Tapos kung itutuloy-tuloy natin yan, may isang kasya na naman yung daliri. Papunta doon. So bantayan natin mga bok, pababa ito. Ito yung tuktok. Tapos
Itong linya na to pababa. Kaya itong direksyon nito pababa yan. Dati dito, may isang bato to ditong parang tulay dito. May butas dito sa baba na kasya yung tingting. So nasira ko na mga bok yung ano dito. Kasi kung titignan natin yan, nakasi ito. Tapos may hole ano. So inside rock na naman. Ayan, kung susundan natin to, paakyat tayo. Yan, doon naman pupunta. So dito tayo mag-stop kasi kinat na to. So yung marka na yan, dito pa rin yan mag-stop na kung saan nakaharap itong code ng cover inside. So metal pa rin yan mga bok, lahat ng bilog metal. Yung tingting at yung nakaharang dito sa gitna halos magkasinlaki lang. Ayan o. Yan. So metal, ito, kasi code ng metal kung deposito ang pag-uusapan natin. Tapos hinarang ito dahil code na ka inside, metal inside. Ito yung cover. Na kung saan may hole dito maliit mga bok. Nababaw lang pala tong hole na to mga bok. Parang 1 inch. Oh. So ibig sabihin malapit na kasi paloob yan mga bok, inside yan. So naandyan lang mga bok yo. Nasa limang ano lang to, 5 pulgada, 5 inches. Nakasi. Ito yung ano dito sa taas. Ganito siya kung titignan dito. Ayan. Nakasi dito. Tapos nandyan lang yung hole. Ay nandyan lang yung code ng metal. So yan naman yung ano niyan. Ayan o. Puwenteng ano. Printer na naman. Kaya tatlong ano to, tatlong printer. So yung pangalawa, nandito naman. Kasi dalawa nga ang deposito natin. Ito pa pala, nakalimutan ko to. Isa, dalawa. So mamaya na yan. So yung isa naman, tignan nyo mga bok. Yung linya na to, kasi itong isang daliri ha. So babangga siya dito na may ginawang piningas din nito. Parang naka-letter D din yan. Itong ano na to, babangga siya dyan. Tatagos naman dito sa isang marka na to. Kung mapapansin natin, parang letter C, parang letter B pala to. Ginawang person. Yan, ito yung person. Tapos, dinugtong yung enter sign. Ito naman, yung paganyan. Person itong V. Sa baba lang, nandyan yung female organ. Yan yung tatamaan, yan yung target natin. Pansin nyo ba mga bok? No? Yan o. Nakaumbok ng konti. So, bastos na naman ano. So, ito yun. Ayan o. Walang ibang tatamaan kundi yung nakaumbok na may hati. Ito yung hati o. So, nandito yung itchi. Tatago siya dito. Babangga siya dito naman sa isang marka na to. Ayan o. Yung naka-B. So, yan yung isang target natin. Pansinin nyo to mga bok. Yung linya na yan, na may hole sa baba, ibig sabihin nito, sa ilalim na naman ng bato, nilagay ang deposito. So, nandito lang yung mga palatandaan nila sa ibabaw. Pero yung deposito natin, below ground. So, napakalaking bato na to. Ayan. So, mula dyan sa ano na yan, papunta dito, 2 roller. Ang target natin below ground. So napakalaking bato pala ito mga bok. Sa ilalim, ganito lang yung nakalabas. Kasi ito yung nakasa dito sa marka na yan. Tapos ito pa dito sa taas mga bok. Ayan. Kung mapapansin nyo, letter U ano. Pero yung hole natin wala sa gitna. Pero may isa pa ditong hole sa gilid. Ayan o. Kasi dalawa ang pinopoint nito. Nandito lang yun sa kabila yung printer. So, unahin muna natin to. Ayan. Kung mapapansin natin to, may dalawang dala-dalang item. Itong hair sign na naka-inside. Kasi nasa loob pa rin naman ng
Here, yung deposito. Bantayan nyo yan mga bok. Yung linya na yan. Yan. Tapos ito. Pansin ninyo. So, ganito yung kalukuhan ng mga Hapon. So, alin ba ang tatamaan? May pointer yan dyan mga bok. Ayan o. Na kung saan, kung susundan naman natin, ang matatamaan naman yung linya na yan. Nandito lang yung sign. Ayan, parang pointer ano. Naka-V. Malalim talaga yan mga bok. Ito. Yan, malalim yung pagkaano nito. So, yun. Ganito kaloko yung mga Hapon, ano. Yan, oh. Nagkasya. So, may linya na dalawa. Ibig sabihin yan, dalawang deposito. So, parang ginawa siyang pointer. Yan yung target natin, isa. So, yung pangalawa naman, ito. Nandun yan. Nakatapat pa rin kay Watchtower. So talagang special si Watchtower mga bok ano. Daming painter na nakaprint dun sa kanya. Kasi nga home si Watchtower. So kung titignan natin yung hair sign, ganito lang yung pagkakamarka niya. Ayan. Ganyan din yun sa harapan. Tapos nandito yung dalawang hole. So dalawang deposito. Nakasaad din dito, dalawa din naka-inside. Nandun na yung isa. Yan sa may nakaumbok na may hiwa. So itong isang ang ginamit, bilog. So ito nasa taas, yan naman nasa baba. So dalawa lang ano mga bok. Ayan, may mga given naman tayong printer. So yung printer na rin na yan, yung taas at baba sa kabilang bato, dito rin yan nakaprint. Dito mismo sa hole na to. So dito sa kabila naman, may ano pa pala dito mga bok. May naka letter C dito na may hole oh. Ngayon ko lang to napansin. Yan yung marka naman na to. Talagang nakawall ito. Ayan. Pababa. Kasi yung printer na yan ay itong linya na to. Ang susundan natin dito kasi yan babangga. So bababa na naman siya. Pagbaba niya dito may hole pa pala. Yan. May parang naka-letter C. Pero nandito yung V. Ginawang person na may dinikit sa enter sign. Tapos dinugtong naman dito. Ayan. So yan mga bok, talagang ito. Sobrang liit. Yung hole na yan, sa actual na mga bok rectangle yan tignan. Ito. Tapos may hole na maliit sa loob. Sobrang liit. Napakaliit. Hindi na kasya yung tingting ko. Yung kabila pero baka yan kasya lang yung kabilang dulo ng tingting. Papansin ko sa ganitong marka mga bok. Itong mouth kasi to na may hole sa gitna. So parang flag ng mga Hapon. Kung saan to nakalagay, ganito kaliit mga bok ha. Pero pag nagkasya yung isang daliri, iba ang meaning nun. So magdidepende tayo dun sa ano. Sa ganito lang kaliliit mga bok, kung saan nakalagay naman itong marka na to, doon din nakalagay yung deposito. Nandito lang mga bok yung target natin. Naandyan yung marka. So dito, napakadaming hole nito. May mga hole ditong maliliit pa mga bok. Ayan o. May mga hole-hole pa dito. So ito na yung dudukutin natin. Kasi ito na yung puwet na may maraming mga hole na maliliit na nasa linya. Ayan o, may mga maliliit na hole. Talagang nasa gitna ng linya. So ibig sabihin yan, ito yung target natin. Yan. Na naka-align naman dito. Tapos may isa pang printer tayo dito. Yung printer na yan, dito rin naka-print. Tapos itong printer na to, dito pa rin ano.
Bantayan nyo yung mga kalokohan ng mga Hapon mga bok. Dahil yan talaga masyadong ano yung mga Hapon na yan. Ito pa parang letter H yun. Ayan. May hole pa pala dito. Parang letter H. Dalawang linya na may H. Yung isa hindi na masyadong halata mga bok. Yan. Gabuhok lang din oh. Dalawang linya pa din. Tapos may isang H. So dalawang dokot. Kasi dalawang letter H ang nakalagay. Nandito lang yung isa. Tapos pinutol dito. Andito yung pangalawa. Andyan yung linya nila. Ayan oh. Maliit. O dalawa. Dalawang H ang nilagay nila. Na may sukat na 5 inches lang ito mga bok. So ito parang mga 6 inches ito. Itong isa. So maliit at malaki. Taas at baba din. Pagbantayan nyo yan mga bok. Taas at baba. So may isa na tayo. May hole pa pala dito. Naka-fire yan. Yun. Pansinin nyo mga bok. May dalawang hole. Ito yung rock. May dalawa pang hole. Inside to mga bok kasi binutas ito. Itong triangle na to. Na may dalawang hole. Inside this rock. Dalawa. So kaliwa at kanan naman ang nakasaad niyan. So tuntunin natin yung pangatlo mga bok kasi may tatlong deposito ang tinutukoy ng bato na to, dalawa magkasama. So yung dalawa nandito na. Yan. Yung isa nasa taas. Yung pangalawa naman natin nandito sa baba. So nakasaad sa marka natin dyan. Mula dito, yung hole na yan, mula dito may malapit. May medyo malapit. At yung isa, ito, malayo. Yan, silang tatlo. So yung malapit na tinutukoy niya, mula dyan, nandito lang mga bok, 4 feet lang yata siguro ang distansya. So yung isa naman, mula din dyan, 8 feet. So doble ang distansya. So yung pangatlo, ito na. Lagi nating tandaan mga bok, na dikod ko naman na to isang pointer sa baba, isang pointer naman dito sa taas. Pero hindi siya printed bilugin. So yung pointer naman na yan, ayan mga bok. Dito tayo sa kabilang Yan. Sana ba yun? Ayun pala. Sa baba. Yan, pointed Yan, kung susundan naman natin, pag tumama yan sa bato, mag-stop yan, magtutuloy itong dalawa. So yung ito namang pangalawang pointer, pag tumama din sa isang bato, i-break na yon at mag-stop siya kasi ang magtutuloy-tuloy itong pangatlong pointer. So yun, ang matatama ang bato, i-break natin kasi may deposito na yon. Yun yung nakasaad ng mga pointer na magkakasunod-sunod. Travel. So mula dito, ang matatama ang bato, kung susundan natin yan, asa na ba yun? Ang matatama ng bato na yan, yun ding isang bato doon sa harapan. Ang kasunod naman, may isang bato pa uli. Yan, may isa pang bato dito. Tapos, yun na, ang target natin. Ibibreak niya yan, ibibreak niya yung kasunod, ibibreak din natin kasi may deposito na yun. Yan yung nakasaad dito sa pointer na to. Tatlo sila May mga marka na akong hindi na nakikita sa ngayon mga bok. Napakagaling talaga mag-render ng shadow si Realme. Kasi may marami akong nakikita mga marka dito dati. Ngayon hindi ko na mahanap mga bok. So itong bagong cellphone ko medyo mahina ng ng shadow. Hindi katulad kay Realme. So parang may napapansin ako ditong 4 quadrant. Pero ngayon wala na, hindi ko na mahanap. Minamalik mata lang yata ako ni Realme So itong bago ko medyo na sa shadow. Hindi ganun ka aggressive mag-render ng shadow. So yun, babain lang natin to mga bok. Kasi nandito yung code ng yan. Samurai. So ginamit din ito sa
bilang ng deposito. May malaki. So yung apat na sinasaad niyan, maliliit. So sa apat na pang maliliit, may isa pang pinakamaliit. Tapos may isang naka-box. Tapos naka-chamber. Dalawa. So ito naman, dito mula sa pinangmarka naka-letter C ano. Na kung saan mga bok nakaharap naman to. Itong letter C na to. Yan, sa bato na yan na may, kung saan may dalawang deposito. So pansin nyo ba mga bok kung paano nila nilagay itong mga ano na to? Talagang magkadikit ano. Hiniwalay itong dalawa. So ito naman, may 5 deposito itong mga bok. 4 yung maliit, isa naman itong malaki. Yan naman ang code ng samurai. Ito yung namamahala dito sa site na to. Dito nila itinatak ang code nila kasi dyan, kung napapansin nyo yan, napakataas na waterfalls yan. Dito lang sa baba, may butas dyan na kasyang tao pagapang. Natatakot ako pasukin yun mga bok. So dito muna tayo sa taas. Kasi may dalawang bato pa to. Na kung saan may mga ano din to, magandang marker din ito. Sus, napakahaba na parang ang oras ko, walang kwentang video na to. Ayan, nakasaad naman dito. May mga hole ano. So dito din sa kabila may mga hole din yan. Hindi lang masyadong halata. Ayan, 3 bato itong malalaki. Ibig sabihin may 3 deposito pa. So ito ginawang wall. Hindi na natin isasama. Yan. Puro basag yan mga bok, hindi yan hukay. Bantayan nyo yung mga pahabang ano, pahabang hole. So nandito, sa taas lang, may hole ano, tagusan. Sa taas ng malaki. So kung titignan natin dito naman, parang nakatagilid ng konti ano. Tapos dito sa kabila, yan, kung dito ako tatapat, nakaharap sa waterfalls. May isang hole pa dito malaki at isang maliit. Ayan, yung isang maliit dito kasi 4. Ito talaga sobrang laki. So itong mga hole na to mga bok, hindi yan palabas. Dahil may mga stopper ito, malalim tong ganito. So yan yung mahalagang bantayan nyo sa mga hole na gagawin nating alignment sa dig spot. Ito, yan, may mga stopper. So yan yung bantayan natin dahil yan kasing mukha na yan, nakaharap kasi yan dito. Na kung saan may hole naman ditong isa ano malaki. Kaya ang ginawa nila, nilagyan nila ng stopper para hindi yan magiging pang-align dito sa marka na to. Kasi parang nakatingin dito pababa. Parang ilong pa to tapos may bibig. Dahil kappa method nga ang ginamit nila dito kaya may mga mukhang tao. So wala tayong gagawing ano dito mga bok. Ayan o, parang naka-intersign pa no. So ito yung deposito natin mga bok. May dalawang ano naman magkatabi. Ayan, pinagtabi yan. Isa yung hiwalay, pinakamalaki. Pero hindi naman ibig sabihin yan mga bok na yung pagdating natin dun sa actual site, yung pinakamalaki talaga yung nakahiwalay. So ganito lang yung nakasaad dito sa marka na to. Yan. Talagang malaking bato ito. Na. Tapos kasabay ng medyo malaki din yung bato. Medyo malaki, talagang sobrang laki. Maliit lang siya tignan mga bok dahil sobrang malalaki itong mga bato dito. Lalo na to, napakalaki. So ibig sabihin yan, dun sa pupuntahan natin, may malaking deposito doon. Ito yung big. Meron tayong medium. Yan, medium size. Ito yung small. So nakaharap rin doon sa waterfalls. Tandaan nyo yung mga hole mga bok na may mga stopper dahil hindi yan palabas. Katulad nito. Parang nakatingin dito sa baba. Baka mamaya makakita kayo ng ganitong marka. Kukumpas-kumpasan nyo yan. Tapos maghukay kayo dito sa gitna. So lagi nating tandaan mga bok, itong part na to may makakuha kayong mga marka.
Kasi yan yung mga scrap nila, doon nila itinapon. May makuha kayo ditong mga rectangle, mga pointer, no? Mga pyramid na wala namang kwenta sa ano nila. So yung mga box, mga square, yan. Yan yung makukuha nyo dyan, mga letter D, mga pinantapo na ba? Dahil hindi naman nila kailangan yung mga marka na yan doon sa dig spot na ginawa nila. So nandito lang yung marka natin mga bok. Yan, nakapaikot yung mga marker dyan. Tapos, yan yung may deposito, dalawa. Nasa taas, sa likod lang yung isa. Yan yung itsura ng bato, ano. Tapos, yan yung mahabang bato. So, nandito naman yung samurai. Tapos, divided. Yan yung matatamaan niyang una. Itong bato na to sa unang pointer. Na divided. So, babasagin niya to. Tapos, tatawid naman yung dalawang yung dalawang pointer. So sa kasunod naman may bato na naman uli nakaharang. So yun, i-break din niya ng isang pointer para magtutuloy-tuloy tayo dun sa pangatlong bato. Yan yung mga ibig sabihin ng mga pointer na magkakasunod-sunod. Travel yan. So magkakabasagan. Hindi na mukha mga bot. Hindi tayo magbabasag ng mukha, masama yan. Stay cool lang tayo mga bok. So nandun na yung natin, yung target nating waterfalls, yung panlima. So yung target natin, ayan mga bok, nakalubog dalawa malalaki. Magnanay te. Nandun yung nanay, andito yung anak. So dito mga bok, ayan, pansin nyo ba? Parang na may tatlong division, no? So yun, nakaprint yan, pabalik. Doon sa pinagmarkahang bato mga bok, ayan, yung nagkukulay itim dyan, yan yung pinagmarkahang bato. So doon yung papunta yung pointer na yan. Pero may tatlong bahagi, yan. At dito, napakadaming dito mga bok, mga bato na may apakan pa to. Pansin nyo ba mga bok, divided? Naka-square tapos naka-D. So parehas lang to, taas at baba mga bok. Itong code na to, taas at baba. Baka mamaya sabihin nyo na nag-iiba-iba yung decoding ko. Hindi, dinagdagan ko lang mga bok kasi yung mga nakaraan hindi ko na bigyan ng kahulugan Ngayon lang. So idagdag nyo lang sa listahan. So itong naman na to, ayan, paliko-liko tong na to, yung bato. Pero ang isang tumbok niyan mga bok, ayan, yung sa baba. Na nakaprint naman dun sa bato na yon. So rekta na tayo dito mga bok. Kasi napakadami pang dito. Ito naman, lumang puno na to. Ayan, maliit pa lang yung niya. Pero namatay na yung original na katawan ng puno na to. So, rekta na tayo dito. Kasi napakahaba na ng video ko. Ay, hindi ko na mahanap yung marka. Nawala na. Dito na lang muna tayo mga bok. Ayan, yung mga pointer na yan. Ay, yung mga marka pala. Yan, So ito, hindi yan hole mga bok, lumot yan. Ito C. Tapos yan linya Yan mga taas at baba na naman. May linya, tapos ito naman may linya din. Ayan napakanitis talaga niyan mga bok. Tapos sa dulo lang, dito may bilog. So instead na dito tayo pupunta pa ganyan, kasi nandito yung item, ito yung direksyon, babalik tayo. Balik rin natin kasi nandito yung chamber, andito yung pointer, nandito yung item. So ganyan yung niyan mga bok, na kasi ito yung direksyon ng item. Kung wala itong C na to mga bok, so malamang sa malamang ang punta talaga niyan dito. So ito yung item, nandito yung direksyon. Pag wala ito, dahil sa nandito, babalik rin natin. So itong method na ginamit nila dito mga bok, kay Amaterasu naman itong method na to. So na-cover ko naman to ng mga nakaraang video ko mga bok.
Talagang makikita na to sa ngayon. Ayan, may target tayo dyan sa ano na yan, sa spot na yan. Sa taas din, may target din tayo. Bantayan nyo tong mga gatla na to mga bok dahil doon magkakasya yung mga target nating deposito. So yung una, bantayan nyo to mga bok ha. Yan, ang target natin. Tapos yung may kulay itim dyan sa taas. Kasya ano, mga bok. So ganito yung kuha ng mga hapon. Ayan o. Yan. Yan yung target natin. Yung may nakaangat na parang bato. Yan. Ayan o. Target natin yan. Tapos target din natin dito sa baba. No? Taas, baba. So yung deposito nito, nandito na naman to sa ilalim. Kasi ay. Hindi pala. Batang Ilog pala. Code ito ni Batang Ilog. So nandito lang yung deposito niyan mga bok. So nagkadagulo-gulo ako noon dito nung nakaraan kasi umulan na. Tapos baka mamaya mabasa yung cellphone ko. So nandito yung direksyon ng item. Andito lang naman yung babasagin natin. Nandito na. Sa ilalim na naman ito ng bato. So yung dalawang deposito na andyan lang mga bok. Puntahan natin yan para makita nyo yung hole. So yun, ito yung pointer na yan mga bok yan. Yan. Pointed talaga na kung saan dadaan dyan sa kanal. Tapos yung kanal naman, magdidiri-diretso yan doon. Tapos itong isang na to, isang side na to, ayan, may cutted yan pathway na ginawa. So, doon lang yan mga bok. Ang tatamaan din yun doon. Puntahan lang natin to kasi napakagandang marker yan mga bok. Nandito pa yung mga hole. Hindi nakita ngayon. Ay, iyan pala yo. Yan connected yung dalawa. Hiwala yung isa. Ay tatlong deposito. So yan mga bok. Yan yung printer natin. Dito yan nakaprint sa kanal na to. Yan ginawa talaga nilang kanal So nandun lang yung printer, dito yung nakaprint. Ito namang kanal, ayan, magtutuloy-tuloy yan dito. Tapos dito sa marka na to, kung mapapansin natin, meron ditong linya. Dalawang daliri lang kasya mga bok. Tapos may letter C, IC. Tapos binasag yung letter C, ayan. Ibig sabihin yan, small marker ang babasagin natin. Yan, pansin nyo ba mga bok? Kung susundan natin yan, nakaharap ito sa 315. Yan, sa 315 wala na tayong matatamaan. O may parang full pa dyan maliit. May isa pa yata dyan mga bok. Pero dito tayo sa dito naman, north-south. Ayan. Talagang may hole. So ngayon nakikita na dahil wala nang masyadong tubig ngayon mga bok. Ayan talaga naka-hole. So ito yung Medya Agua mga bok So familiar ba kayo dyan mga bok sa salitang Medya Agua? Ito yung bubong ng bahay tapos dingding. So yan yung marka na yan. So mula dito ang target natin na andyan sa metal na yan. Bilog. So tatanggalin na lang to. Tapos lalakihan na lang yan kasi direct under na yung hole na yan mga bok. Itong mga marka ngayon, bibihira na lang. Swerte ko pa dahil dito sa area na to, meron pang isang marka na ginawa nilang ganito. Ayan, talagang nakasukib yan mga bok, papasok ba? Basag-basag, tapos may hole talaga sa gitna. May mga hinarang na mga bato dito. So ganito yung itsura ng waterfalls. Ayan Talagang ang ganda ng pagkagawa. So yan, bibihira na lang tong na to mga bok. Yan, may target pa tayo dyan sa na yan. Yan, yung spot na yan. Yan sa pinakagitna ng screen natin mga bok, may target tayo dyan. Pero yung target nating bato na andyan lang mga bok. Yung bato na yan.
Yung pointer natin nandun sa taas, ayan o. So yung pinakamalaking bato dyan na may hole, kung mahalata lang, yan yung bato na may deposito na nakapuwit dito at babasagin yung mga bato na nakaharang at tatagos naman dito. So yun, hanggang dito na lang muna sa ngayon mga bok. Sobrang haba na ng oras ko. Nakakasawa to panoorin. At muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alaga kang kalabaw. Dalawa to mga bok. Ayan o, ay yung nanay. Hanggang sa muli.